Bago nating simulan ang Part 7, muli po akong nagpapasalamat sa walang tigil niyong pagsuporta sa ating channel, at maraming salamat sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Muli nating balikan ang pangyayari sa Part 6 at kung saan naputol ng tanker ang ulo ng Skeleton Blood at nang dahil sa kanyang kapabayaan hindi niya akalain na kaya pala nito mag-regeneration kahit putol na ang ulo at nang dahil doon naputol ang braso ng tanker, at ayun na nga makikita na natin ang tanker, na naghihintay na lang sa kanyang kamatayan dahil malapit nang tumama ang atake ng Skeleton Blood. Ngunit biglang lumaki ang mata ng tanker sa gulat dahil sa nasaksihan niya nang dahil biglang tumigil ang pag-atake ng Skeleton Blood malapit sa mukha niya. At ayun naman pala dahil kay Miss Liu, tumigil ang atake ng Skeleton Blood dahil sa ginamit na skill, at makikita na nga natin ang Skeleton Blood na naging yellow, at makikita natin si Miss Liu nakaibabaw sa Skeleton Blood habang nakatingin sa tanker. Kayo hanggang kailan kayo magiging ganyan, mahiya naman kayo sa sarili nyo. At makikita natin ang tank nang dahil sa sobrang takot na pa-atres at napakagat dahil sa lahat ng nasaksihan niya at nang dahil sa pag-atres ng tanker bigla na lang piniga ni Miss Liu ang ulo ng Skeleton Blood. At napasabi, isa lang itong Skeleton Blood, bakit ka nagkakaganyan? Sa bagay ano pa ba ang aasahan ko sa'yo? Ang isang mahina, na ayaw lumakas mananatiling mahina. At nang dahil sa pagkamatay ng isang Skeleton Blood, nakuha nito ang atensyon ng mga Skeleton Blood kaya dali-dali sumugod ang mga Skeleton Blood patungo sa namatay nilang kasamahan. Kaya makikita natin ang tanker na hirap tumayo dahil sa pinsala na kanyang nakuha mula sa atake ng Skeleton Blood. Habang makikita naman natin ang mage na magbibitaw ng isang pangmalakasang skill, ngunit napasabi ang mage na sobrang bilis nila. Kukulangin ako sa oras upang mapakawalan ng isang pangmalakasang atake. Kaya lalong natakot ang tanker sa narinig niya mula sa mage dahil mahihirapan din siyang umiwas sa gagawing atake ng mga Skeleton Blood. At nang dahil sa narinig ni Ye Qing, ang sinabi ng mage, dali-dali tumayo ang ating bida sa harapan ng tanker at mage. At makikita natin na gagamitin niya na ang nakuha niyang skill na Great Flame Explosion. Kung hindi kayo namamatay sa dagger ito, subukan nyo, gagawin ko na lang kayo na parang pinapakuluang tubig upang maging singaw kayo dito mismo sa kinakatayuan natin. Kaya biglang-bigla ang mage sa gagawin ng ating bida. At ayun na nga binitiwan na ni Ye Qing ang Great Flame Explosion kaya halos wala na tayong makikita sa harapan ng ating bida, kasabay nito ang isang malakas na sabog mula sa binitiwan skill ni Ye Qing, kaya makikita na natin ang Hunter Group sa likod ni Ye Qing dahil sa sobrang bigla napatingin na lang sila. Ano, napautal-utal niyang nasabi, isa itong kasanayan ng isang mage, na nakatungtong na sa hindi bababa sa S-grade at ang tawag sa skill na ito ay Great Flame Explosion. At ang kakaiba pa dito, ginawa niya yun sa maikling oras, dahil sa narinig ng captain pakiramdam niya parang binagsakan siya ng langit at lupa. At makikita na natin ang ating bida, na habang nakatayo siya sa mga usok, napatanong siya, maari ba itong maging isang bug kasi papaano magagawa ito ng isang level 1 player lang. Pero nabigla si Ye Qing, dahil sa dalawang Skeleton Blood dahil nakatayo pa rin ito na parang walang nangyari. Kaya pagkawala ng mga usok, nagkaroon sila ng pagkakataon makita ang ating bida, at nang dahil dun dali-dali sila sumugod patungo sa kinakatayuan ng ating bida. Biglang sumigaw ang ating bida ng sobrang lakas, at nang dahil dun biglang napahinto ang mga Skeleton Blood at lumabas sa system ang shock, ginamit na pala ng ating bida ang skill na nakuha niya na Berserker's Exclusive Abilities. Speed increased 100%, Strength increased 100%, Damage received increased 100%, kaya naghanda ng isang pangmabilisan atake ang ating bida, at makikita natin na parang hangin lang ang dumaan sa mga Skeleton Blood, nagkadurog-durog ang mga katawan, at napatingin ang ating bida na habang makikita natin ang bagtalsik ng dugo sa mukha niya. Ngunit nabigla ang ating bida dahil sa pagdikit-dikit ulit ng lahat ng dugo na gumagawa ng form. At hindi pa nga nagtatagal bigla na ito nagsama-sama at lumaki at sumigaw ng sobrang lakas. At nang dahil dito nabigla si Ye Qing, at nagtataka ang mage, ano yang halimaw na yan?
Pero mas nabigla ang ating bida, ano ito, nagsama-sama sila at lalong lumaki, at ang kakaiba pa dito, hindi nagbago ang itsura nito, mas lumaki lang sila, na habang mukhang tanga ang ating bida habang pinagpapawisan. Ito ay isang skeleton blood king, at maririnig na natin ang mga nag-uusap-usap sa likod ng ating bida. Papaano nagkaroon ng king level sa B-rank dungeon, at nang narinig ng ating bida ang pag-uusap ng kanyang mga kasamahan, hindi ito tama, meron ibang maling nangyari dito. Kaya muling napaisip si Ye Qing, kaya isa-isa binalikan ang lahat ng pangyayari bago makuha ang tablet ng tanker. Una, hindi kompleto ang kanilang itsura. Meron walang kamay at paa, at habang nilalabanan namin at napapatay, lalo lang sila nabubuo at lumalakas, at dumating pa sa pagkopya ng itsura ng tank at ang kasanayan ng tank, at ako nang huling pag-atake ko sa kanya, ginaya niya ako, at nakuha ang aking kasanayan. Kaya ba siya naging Skeleton Blood King? Tanong ng ating bida sa sarili niya. At biglang naputol ang pag-iisip ng ating bida, dahil naghanda na ng isang malakas na pag-atake ang Skeleton Blood King, patungo sa ating bida, at nang dahil sa sobrang bilis ng pangyayari, nabigla siya, pero dali-dali na siyang gumalaw upang ilagan ang mabilis na atake ng boss patungo sa kanya, at makikita na nating ang tagumpay sa pag-iwas sa atake ng boss, at sa sobrang galit ng Skeleton Blood King sa ating bida, napasigaw ito ng sobrang lakas. At muling napaisip ang ating bida na bakit ganun, pati ang bilis ko at lakas ko halos pantay na kami. At habang nag-iisip ang ating bida, bigla na lang naputol ito dahil sa pagsasalita ni Miss Liu. Ikaw dun ka muna sa likod at magpahinga, at ako na ang bahala dito. Kaya nabigla ang ating bida sa pagsasalita ni Miss Liu. At muli pang nagsalita si Miss Liu, mas okay na yun, makakastorbo ka lang sa gagawin ko, kayang-kaya ko na ito. Kaya mas lalong nagulat ang ating bida dahil sa narinig niya, kaya makikita natin ang ating bida na mukha na naman tanga. At makikita na natin ang boss na magbibigay ng isang malakas na atake patungo kay Miss Liu. At makikita na natin ang mabilis na pag-ilag ni Miss Liu sa unang atake ng boss. At nang dahil napansin ni Miss Liu na naghahanda na naman ng isang pag-atake ang boss, meron siyang naisip na magandang plano. Pagka-atake ng boss, nakita ni Miss Liu ang magandang pagkakataon upang makatakbo sa kamay ng boss at upang mas mabilis na makalapit pa tungo sa ulo ng boss. At nang dahil malapit na siya, tinalunan ni Miss Liu ang ulo ng boss, at makikita natin na nilagyan pa ng aura froze ang dulo ng kanyang sword upang mas malaki ang pinsala ang matanggap ng boss. At nang napansin ng boss ang ginawang plano sa kanya, napasigaw siya ng sobrang lakas, sabay sinabi, hindi uubra ang ganyang pag-atake sakin, at makikita natin na inangat agad ng boss ang kanyang kamay upang mas alag ang atake ni Miss Liu. Kaya nabigla si Miss Liu dahil napigilan lang ng sobrang bilis ang kanyang ginawang pag-atake. At nang dahil nakita ng ating bida ang lahat ng ginawa ni Miss Liu, nabigla siya at humanga. At nakita din niya ang ginawa ng boss na dali-dali inangat ang kanyang kamay upang mas alag agad ang atake, at pinigil niya ang yelo upang hindi na ito kumalat pa. At nang dahil napansin ng ating bida ang isa pang atake ng boss, napasigaw siya, ingat ka Miss Liu. At ayun na nga, makikita na natin ang isang malakas na bibat-iwan atake ng boss patungo kay Miss Liu. At napasigaw na nga ang boss ito na ang huling araw mo sa mundong ito katapusan muna, at makikita na natin ang isang malakas na atake patungo kay Miss Liu. At nang dahil sa ingay ng boss, napatingin si Miss Liu sa boss at napasabi, tingin mo tatama ka sakin. At dali-daling nakailag si Miss Liu sa ginawang pag-atake ng boss. At makikita rin nating ang lakas na binitiwang atake ng boss dahil nag-iiwan ito ng malakas na bugso ng hangin. At makikita na natin na nakatayo na si Miss Liu, ngunit dahil sa lakas ng bugso ng hangin malapit sa kanya, napapa-atras siya at napasabi, muntikan na ako dun. At napasabi, kulang pa ba ang aking lakas upang makasabay sa ganitong boss? At makikita nating ang tatlong tao sa harapan ng dungeon portal. At napasabi ang isang tao, Miss Lady, delikado ang dungeon na iyan kasi hindi pa malaman ang totoong level niyan at pabago-bago, at kaya sobrang hirap na pasukin ang ganyan dungeon. Kaya napasabi, bakit kaya nyo bang pasukin yan na kayo lang?
habang inaayos ang benda ng kamay niya. At isa pa kaya gusto kong pasukin yan dahil sobrang layo pa ng agwat ng mga kuya at ate ko sa akin. Kaya upang makahabol ako sa kanila kailangan kong tapusin yan hanggang dulo. Kaya makikita na natin si Miss Liu. At napasabi hindi ko man sila maabot ngayon darating din ang araw na malalagpasan ko pa ang mga narating nila. At mabalit tayo kung saan naghahanda na si Miss Liu. At napasabi kung hindi ko man malinis itong dungeon na ito ng madali, gusto ko rin patunayan sa buong mundo. At sa aking family na karapat dapat ako maging isa sa family Liu. At makikita nating nagbigay ng isang malakas na atake ang boss at napasabi katapusan mo na hangal ka. Pero dahil sa nararamdaman ni Miss Liu mula sa kanyang puso siya lalong nagiging forsigido na matalo ang boss. Kaya nagpakawala din ng isang malakas na atake si Miss Liu upang sabayan ang ginawang atake ng boss patungo sa kanya. Pagkatama ng atake gumawa ito ng malakas na kislap mula sa dalawang nagkasalubong na atake. At makikita natin ang ating bida, dahil sa mga nakita ng ating bida na bigla siya sa lahat ng nasaksihan niya. Habang makikita na rin natin ang tatlo sa likod na habang ginagamot ng healer ang tank, nabigla din sila sa mga nakita nila. At dahil ayaw na magpaawat at magpatalo ni Miss Liu, inilabas na niya ang isa sa tinatago niyang alas. At yun na nga lumabas na ang Flag of Frost, at makikita natin ang system, the speed of all allies within a radius of 30 meters will increase by 50%. At dali-daling kinumpas ni Miss Liu ang kanyang kamay upang gamitin ang Flag of Frost, at makikita natin simula sa pinagbaunan ng flag. Lumabas ang mga yelo mula dito. At nang dahil dito bigla na lang lumabas ang isang malakas na bugso ng yelo patungo sa boss, at nang dahil dito bigla na lang naging yelo ang buong katawan ng boss. At makikita na natin si Miss Liu na habang naghahanda ng isang malakas na pag-atake, ginamit din niya ang effects ng Flag of Frost na nakapagbibigay ng 50% ng bilis. At makikita na natin na sobrang kinabahan ang boss sa gagawing atake patungo sa kanya. At makikita na natin ang gagawin atake patungo sa boss. Ang Frost Domain ay isang magandang atake kahit anong bagay na monster kasi napipigil neto kahit gaano kalakas na kalaban basta nakapasok sa meters na abot ng Flag of Frost. Comet Strike, at makikita na natin ang lakas na binitiwang atake mula kay Miss Liu. At makikita natin kung papaano nahati ang boss. At mapunta tayo sa ating bida, na naging seryoso habang nakatingin kay Miss Liu. Ito pala ang tinatawag nila na Legendary S-Rank God Chosen Job, at pahabol pa ng ating bida. Nung una hindi ko talaga alam kung sino ba talaga ang mas malakas, ang King Level Blood Nightmare or ang God Chosen Knight na si Liu Xingran. At mabalik na tayo kung saan makikita natin si Miss Liu na nabigla sa nasasaksihan niya. Papaano nangyari na hindi tumalab ang binigay kong atake? At makikita na natin ang Skeleton Blood King na sobrang bilis muling nabubuo mula sa mga nabasag na yelo at isa-isang pumupunta sa boss upang makompleto ulit ang kanyang form na habang napasabi ang Skeleton Blood King hintayin mo lang makompleto ang aking buong katawan papatayin kitang hangal ka. Kaya napaisip si Miss Liu, ganito ba talaga ako kaina hindi ko lang matalo ang boss na nasa harapan ko kahit nasa low-level dungeon lang ako. Kaya nang dahil sa hindi binibigyang pansin ni Miss Liu ang Blood King, nagalit ito at napasigaw isa kang hangal na gawa mo pa akong hindi pansinin, kaya dali-daling nagbigay ng sunod-sunod na atake ang boss dahil sa kabastusan na ginawa ni Miss Liu sa hindi pagbigay ng respeto sa lakas ng Blood King. At makikita natin ang sunod-sunod na atake ng Blood King patungo kay Miss Liu at isa-isang iniilagan at habang umiiwas hindi peren mawala sa isip niya ang pagkukumpara sa mga kapatid niya sa pagdating sa lakas. At nagtuloy-tuloy pa nga ang malalakas at mabibilis at sunod-sunod na pag-atake ng Blood King, patungo kay Miss Liu kaya makikita na natin si Miss Liu na sobrang nahihirapan na. At sa tuwing naaalala at naririnig ko ang pagtawag sa aking apelido, mas nararamdaman ko na ako ang pinakamahina sa buong family ko. At bumalik tayo sa malalagim na pangyayari sa buhay ni Miss Liu. Siya ba yung batang mahina mula sa pamilyang Liu bungad ng isang nagsalita?
At napasabi pa ang isa pa paano ako magkakaroon ng kapatid na babae na sobrang hinaewan ko ba kung bakit pa nabuhay yan, na sobrang tawa ng tawa sa mga nasabi niya. At ayun naman pala siya pala ang laging pinagtatawanan ng mga kamag-anak niya at mga kapatid niya. At pahabol pa ng isa niyang kapatid, ikaw dito ka lang sa bahay aking maliit na kapatid, wag na wag kang lalabas dito dahil sobrang delikado sa mga dungeon, na akala mong nag-aalala kay Shinran kasi makikita nating na halos mamatay nakakatawa. Kaya makikita na natin si Miss Liu, na punong-puno ng inspirasyon mula sa lahat ng kanyang malalagim na pinagdaanan mula sa kanyang mga kapamilya. Gusto kong maging mas malakas kahit na kailangan kong magsimula mula sa isang mababang dungeon tulad nito. At magagawa ko lang lahat ng yun sa pagtapos ng dungeon na ito, kaya binitiwan na ni Miss Liu ang kanyang atake. At makikita na nating ang pagtusok ng espada ni Miss Liu sa ulo ng Skeleton Blood King, ngunit hindi ito bumaon sa ulo ng Skeleton Blood King. At mapunta tayo sa ating bida, na sobrang nabigla sa lahat ng nakita niya at napasabi ang ating bida na kung nagaya ng boss ang stats ko meron siyang 25 points sa lahat ng stats, at na-confirm niya ito dahil sa kunat at tigas ng Blood King. At makikita na nating ang isang patagang pag-atake ng boss papunta kay Miss Liu. At nang dahil sa sobrang pagkabigla at pagtataka ni Miss Liu hindi niya napansin ang atake ng Blood King. At ayun na nga tumama ang isang sobrang lakas na atake papuntang pader mula sa Skeleton Blood King at maririnig ang malakas na pagsabog dahil sa ginawang atake ng Blood King. At makikita na natin si Miss Liu na napasukan ng dugo dahil sa sobrang lakas na binitiwan ng Skeleton Blood King, at sa sobrang lakas halos bumao na ang buong katawan ni Miss Liu. At kaya napasabi ang ating bida, ang isang S-rank hunter ay ganun-ganun na lang natalo, at nang dahil ba doon kailangan na namin tumakbo tanong ng ating bida sa sarili niya. At nang dahil nakita ng boss na hindi pa namatay si Miss Liu, dali-dali niyang susundan ng isa pang malakas na pag-atake upang hindi na muling makaligtas si Miss Liu, kung hindi ka namatay sa unang atake ko dito sure tapos ka na. At nang dahil sa pangyayari hindi na nakatiis ang ating bida na manood na lang, kaya dali-dali ding tumalon ang ating bida patungo sa kinakatayuan ng boss, at makikita na natin ang saktong pagdating ng ating bida, bago tumama ang pag-atake patungo kay Miss Liu at nang dahil sa lakas na bibit-iwan ng ating bida makikita nating ang pagsabog ng braso ng Skeleton Blood King. At makikita natin na lumipad ang braso ng Skeleton Blood King patungo sa grupo ng ating bida, at nang dahil doon nabigla ang mga hunter na tatamaan ng malaking braso kaya dali-dali silang nagtakbuhan, at ayun na nga makikita natin na kung hindi umalis ang mga hunter kung saan sila nakatayo sure tatamaan sila ng malaking braso ng Skeleton Blood King. At habang pabagsak ang kamay makikita natin si Miss Liu na hawak-hawak pera ng naputol na kamay. At makikita natin si Miss Liu na itinusok ang espada niya sa kamay ng Skeleton Blood King upang hindi na makapagbigay pa sa kanya ng mas malalang pinsala. At nabigla at napasabi itong mahina na ito, na naguguluhan sa ginawa ng ating bida. At makikita na natin ang ating bida na naghahanda sa magaganap na sabayan nila ng Skeleton Blood King at nang dahil meron nga pala siyang skill na hindi pa nasusubukan, kaya makikita na natin ang system, Observing Eye Weaknesses Perception. Bakit ganun ayaw gumana dahil ba mataas ang level ng boss at dahil ba isa itong hari kaya hindi kayang sukatin ng aking mga mata. Kung ito'y isang sobrang lakas na boss, at hindi tinatabla ng kahit ano at kahit maging yelo man ito, napapahinto lang ito ng saglit at muling mabubuo at lalong lumalakas. Nakakaasar naman itong boss na ito sabi ng ating bida sa kanyang sarili. At dahil sa sobrang asar ng ating bida sa Skeleton Blood King, makikita na natin ang pagkaputol ng kanyang suot-suot na sing-sing, wala na akong magagawa kailangan ko na itong gawin active all attributes points. Kaya makikita natin ang biglang pagbilis ng ating bida dahil bigla na lang siya napunta sa braso ng Skeleton Blood King at nakapagbigay ng isang malakas na pag-atake. At dahil sa pangyayari nagtataka ang Skeleton Blood King kung papaano nangyari yun. At makikita na rin natin ang Skeleton Blood King na sobrang galit na galit sa ating bida, dahil sa sobrang galit nagpakawala na ito ng isang malakas na atake, at mapapansin din natin ang ating bida na palingon sa gagawin ng Skeleton Blood King.
At makikita natin ang ginawang pinsala ng ating bida dahil makikita natin na nag-iwan pa rin ito ng malakas na pag-apoy sa braso ng boss, at makikita na rin natin ang ginawang malakas at mabilis na atake ng boss habang napapasabi ikaw na basura lumapit ka dito. At makikita natin na tuloy-tuloy lang sa pag-iwas ang ating bida. Dahil sa mga nasasaksihan ng mga hunter sa nakikita nila sa ating bida, sobra silang nabigla at napasabi pa ang mage na sobrang bilis na habang umiinom lang ng healing potion si Miss Liu, habang nakatingin sa ating bida. At makikita nating na tumambling ang ating bida upang ilagan at makagawa ng distansya mula sa boss at makikita nating ang lakas ng binitiwang atake at nang dahil sa lakas nito makikita natin ang sabog sa pader. At nang napansin ng ating bida na kulang pa ang distansya na kanyang ginawa dali-dali pa siyang tumakbo ng kaunti. At nang sakto na ang layo na ginawa niya mula sa layo ng boss, dali-dali siyang naghanda at napaisip, hanggat hindi ko pa nakikita ang kahinaan ng Skeleton Blood King hindi ako hihintong sabayan ang lahat ng gagawin niyang pag-atake. Kaya makikita na natin ang sobrang bilis at dami ng pinakawalang atake ng ating bida. Gumawa ito ng malalakas na pagsabog na halos durugin na ang buong katawan ng boss. At nang dahil sa ginawa ng ating bida napasigaw na lang ang boss ng buwiset kang basura ka. Kaya nagkaroon ng oras ang ating bida upang makapag-isip ng maayos. Nakakaasar na itong boss na ito kahit anong gawin naming mga pag-atake bumabalik lang siya sa dati niyang anyo. At isa pang nakakaasar dito para naman siyang kinukontrol ng ibang kung sino-sino. Nang dahil sa mga huling naisip niya bigla na lang siyang nabigla, na parang tama ang nasa isip niya kaya, dali-dali niyang nilingon ang kanyang mga kasamahan upang sigawan kayo dyan yung librong Batuaki na dito, dahil kung papaano lumabas ang Skeleton Blood King baka, nung kinuha natin yan baka nandyan din ang kasagutan upang matapos natin ang dungeon na ito, kaya dalian nyo sipain mo papunta dito. Makikita na natin ang tanker na gumaling na ang naputol niyang braso, at napatanong ano daw hindi ko naintindihan, kaya dali-dali nang sumagot ang mage kahit sobrang taranta nito ayan yung nasa harapan mo yung libro na bato sipain mo daw. Kaya dali-dali nang sinipa ang libro na bato ng sobrang lakas ng tanker na hindi na pinag-isipan ang ginagawa niya. Kaya lumabas na ang system, intelligence check passed, you can now decipher ancient writing on glyph block. Decode the ancient incantation on the glyph block to lift the blood curse. At ayun na nga dahil sa sobrang lakas ng sipa ng tanker sa libro na bato lumagpas sa ating bida. Ang mas ama pa sa nangyari na sa lupa ito ng Skeleton Blood King, kaya wala nang nagawa ang ating bida. Kaya pagkasalo ng Skeleton Blood King ang libro na bato dali-dali niyang kinain ito. Kaya makikita na natin ang system, Invincible Mode, kaya mamatay sa kakatawa ang Skeleton Blood King sa katangahan na ginawa ng kasamahan ng ating bida. Kaya makikita na natin ang buong team ng ating bida, napasabi ang isa bakit hindi ito gumagalaw. At napasabi din ang mage nakakatakot naman, at habang nakaw ng tingin sa ating bida si Miss Liu, kaya napabuntong hininga ang ating bida sabay sabi nakakaasar naman hindi lang naman pinag-iisipan ang ginagawa bago sipain ang libro, kaya biglang nahiya ang tank sa ginawa niya. At napasabi ang ating bida, it entered invincible mode, nakakaasar naman. Kaya biglang naging mukhang tanga ang ating bida habang sinasabi ang, kung alam ko lang ayun lang pala ang kailangan tignan upang makalagpas dito at matapos tong nakakabaliw na dungeon na ito kung alam ko lang talaga nung una palang binas ako na yon para hindi na umabot sa sitwasyon na ito. Kaya napatanong na si Miss Liu, hoy ikaw parang nakita dati pero hindi ko lang maisip kung kailan at kung saan kita nakita, kaya napatingin ang ating bida. Sabay sabi ako yung sinaktan mo dati at madalas na binabasa lang ang message ko pero hindi nagre-reply, joke lang mga idol, tumingin lang ang ating bida kay Miss Liu. Kaya biglang nagtaka ang ating bida, kaya napasabi ha hindi mo talaga ako nakilala nagkita na tayo sa loob ng dungeon 2 years ago, ako yung basurero na nakita mo dati na pumatay ng bergamit ang kahoy kaya ako nagkaroon ng kauna-unahang experience point na nakuha ko sa ang buhay ko. Kaya biglang naalala na ni Miss Liu, ikaw yung kumuha ng pang 30 kong halimaw. Kaya ang nakuha ko lang 29 at ang kalahati napunta sa'yo.
Ayun, naaalala ko na ang pangalan mo, Yeking ay hindi ano ba yun, alam ko na, Yeyejing, tama ba? Kaya lalong biglang naging mukhang tanga ang ating bida dahil sa pangalawang sinabi ni Miss Liu. Dahil ang ibig sabihin nun one night stand. Kaya bago pa mapunta kung saan-saan ang mga pinagsasabi ni Miss Liu, dali-dali nang sinabi ng ating bida, Yeching, okay Yeching. Haze, kinabahan ako sa pinagsasabi ni Miss Liu. Kaya napasabi si Miss Liu sa ating bida, hindi ko akalain na darating ang araw na ito na makikita kitang nagtagumpay sa pagbabago ng trabaho mo. Na habang makikita natin si Miss Liu na masaya dahil sa narating ng ating bida. Kaya napasagot na si Yeching, tama ka dyan, pinilit ko kahit mahirap, kaya sa ngayon ako ay isang level 1 scavenger na. Kaya naging seryoso na si Miss Liu habang nakatingin sa ating bida. Etong taong ito hindi ko maisip kung anong hirap ang kanyang pinagdaanan. Dahil sa pagpatay pa lang ng mga halimaw, mahirap para sa kagaya niya na level 0 at ginagawa niya pa magnakaw ng mga experience upang makapag-level up lang, at ginawa niya yun ng paunti-unting mga bigay na experience, at nang dahil doon nakapagpalit ng trabaho at ngayon isa na siyang malakas. Kaya napakamot na ang ating bida, bakit kaya siya nakatitig sa akin ng ganyan? At makikita na natin ang dalawa na nakakabasag pinggan sa sobrang tahimik, habang napapabulong si Miss Liu. Ang laki ng pinagbago niya, sobrang lakas na niya kumpara dati, at habang makikita natin ang ating bida na pilit na nagnanakaw ng tingin kay Miss Liu. Kaya pinutol na ni Miss Liu ang kanyang gustong sabihin sa ating bida. Ang boss ay nakatago, at upang malaman natin ang kanyang location, gagamitin ko ang aking kasanayan upang makita natin ang location ng boss at mapatigil ko to kahit konting oras. Ikaw Yeching, gamitin mo ang pagkakataon na ito upang malaman din kung saan banda nakapwesto ang Skeleton Blood King. Kaya makikita na natin ang ating bida na biglang napabulong sa kanyang sarili. Tulad ng inaasahan, hindi kakayanin matapos itong dungeon na ito ng iisang tao lang, at makikita natin si Miss Liu, na nagtataka kung ano ang nginingiti ng taong ito dahil nasa mahirap na sitwasyon kami. Kaya biglang ginanahan ng ating bida, dali-dali niyang itinaas ang kanyang kamao. Sabay sabi, okay, sabay natin tapusin tong pagsubok na ito at ibilang mo na lang ito sa kalahating nawala sayo dahil sa pag-agaw ko ng halimaw sayo dati. Okay ba yun sayo? At makikita natin si Miss Liu na sobrang nabigla sa ginawa ng ating bida, habang nakatingin sa kamao. Kaya napangiti na si Miss Liu, wag munang babawiin ang sinabi mo, baka aatras ka bandang huli, at meron pa mas mabuting plano ko ang masusunod. At nang dahil nakalimutan ng dalawa ang mga kasama nila, dali-daling nagsalita ang mage, hintayin niyo ako, gusto ko rin sumali sa laban niyo, pwede ba akong makasali? At nagsalita na rin ang tank, kahit nahihiya parent sa lahat ng maling nagawa niya, pwede din ba ako kahit mahina ako, hayaan niyo naman ako makabawi sa lahat ng aking pagkakamali, hanggang makikita natin ang hangal na captain na biglang natahimik na parang ayaw sumali. At ayun na nga, makikita na natin ang buong team ng ating bida na handa ng lumaban, pero parang napipilitan parent ang hangal na captain, kaya nagsalita na ang ating bida. Okay, sabay-sabay tayong lahat lumaban upang mabuhay tayong lahat. At abangan natin sa part 9, kung saan natin makikita ang tank na nagkaroon bigla ng lakas ng loob upang lumaban na parang gusto sumayaw ng challenge na, hey bastard, look at me. At makikita na rin ng lahat ang hangal na tinatago ng ating bida. Kung nagustuhan nyo ang aking video, maaari nyo ba akong tulungan sa pamamagitan ng pagpindot ng subscribe at ang bell button upang ma-update kayo sa lahat ng video na ating gagawin. Maraming salamat po.